Tayo ngayon ay nasa lesson. Mga anyo ng kasal. Images from marriage. Ang Biblia, ang Genesis, diyan nagsimula yung kasalan sa unang aklat. At yung huling aklat, yung Apokalipsis, naroon din yung kasalan. Ay ito'y napakahalaga sa Diyos ng kasalan. Ito'y institusyon ng Panginoon na ang tao ay ikakasal sapagkat ang kasalan ay naglalarawan kung ano ang Diyos. Ang kasalan ay mayroong tatlong bagay na napakahalaga. Unang-una ay pag-ibig. Ikalawa ay sakripisyo. At yung ikatlo ay pagtatalaga. Napakahalaga niya. Pag-ibig, sakripisyo. Diyan sa pagtatayo ng tahanan, sacrifice talaga. Pati mo yung lalaki na dati kanya lamang yung sweldo. Ngayong pag-sweldo ay bibigay na niya sa kanyang asawa. Matinding pagbabago mga kapatid yan. Nauubos sa ulo. Dati ay nasa wallet mo yung pera. Ngayon ay nasa wallet na nung iyong asawa. Yung babae dati ay tulog-tulog at kwentuhan. Ngayon ay ito na. Marami ng trabaho. Marami ng sacrifice. Hindi na marami ng sacrifice ang nanay. Maging sa mga hayop at sa tao na napakaliwaga. At yung pagtatalaga dahil ng ikasal ay magsasama sa hirap. Ano sa kapatid? Yun yung kasalan. Hindi mahalaga yung handaan doon. Si Adan at si Eva ay walang handa ng ikasal. May nabasa kayong naghanda sila. Pinakain nyo ang angel, pinakain nyo ang wala. Ang pan ngayon ay nakapokus doon sa handa, hindi nakapokus sa pag-ibig, sa sacrifice, at doon sa pagtatalaga. Nakapokus sa pakitang tao. Hindi ka maghanda ng walang pagmamahal, walang sacrifice. Yan mga kapatid. Kaya't yun ay ang kasalan doon yung sumpaan. Kaya dapat, pag magsusumpaan na, lahat ng tao doon sa paligid ay tawagin at pakinggan sapagkat yun yung kasalan. Hindi yung pagmamarsa dito, hindi yun ang pinakamahalaga. Hindi magkasalan ng walang nagmamarsa dyan. Ang pinakikinggan natin doon, ang binabantayan, yung sumpaan. Kasi yung sumpaan, magsasama sa hirap. May narinig kayo, may narinig paano magsasama sa ginhawa at sa hirap. Yung bang gayon? Wala. Inuuna yung hirap. Sapagkat dito ay magtatalaga sila sa lupa na pinaghirapan ng kasalanan. Mas marami yung hirap, kaya dapat ay magsumpara, magsama sa hirap, sa pagkasakit, sa kalungkutan. Yun ang
doon magtatalaga na may nanunod, nakikinig ng mga saksi. At ang sabi dito sa Pahayag 19:9 at sinabi niya sa akin, isulat mo ito, pinagpala silang mga tinawag sa hapunan para sa kasal ng Kordero. At sinabi niya sa akin, ang mga salita nito ay totoo, mga salita ng Diyos. Mayroong isang kasalang magaganap. At yun yung kasalan ng Kordero. Ikakasal si Kristo sa kanyang iglesia. Yung pag-aasawa, mga kapatid, ay tipanan ng lalaki, ng babae, at ng Diyos. Ikaw pala ito. Kayo pala yung kakasal na. Yung lalaki at babae at yung Diyos ay gagawa ng tipanan. Hindi ito basta-basta sapagkat dito ay kasama na ang Diyos. Yun ang napakaganda, mga kapatid, sa kasalan. Makikipagtipan yung dalawa sa Diyos. At yung Diyos makikipagtipan sa tao. Kaya yung mga nag-asawa diyan, may tipan ang Diyos diyan. Huwag natin babaliwalain ang sino ng mag-asawa sapagkat may tipan diyan ang Panginoon. Sapagkat ito'y banal, inaasahan ng Panginoon na ito'y magiging permanente. Yung daw dalawa ay magiging isang laman. Paano yung dalawa, yung babae at yung lalaki, ay magiging isang laman? Ito'y hinanapan ko, mga kapatid, ako ay nag-research kung paano magiging posible na yung lalaki at yung babae ay magiging isang laman. Sapagkat ito'y aking interpretasyon, hindi ko kayo pinipilit na maniwala. Sapagkat ito'y hindi ini-interpret ng ibang gayon, ay hindi kayo obligado maniwala sa akin. Kung ano ang ibig sabihin na yung dalawa, yung babae at yung lalaki, ay magiging isang laman. Kayo'y nakakita na ng mag-asawang away ng away, nagbubugan pa, nagsasabahan ka ng ugali, parang estranghero sa isa't isa. Yung babae at yung lalaki ay magiging isang laman. Na ito, mga kapatid, ay nagmumula sa panahon ng pagbubuntis. Hindi automatic. Sa pagbubuntis, yung nanay ay nagkakaroon ng mga pagbabago doon sa kanyang placenta. Doon sa fetus, maliit na bata. Gagawin pa lang. Na yung cells, yung bilang cells ng tatay at ng nanay ay nagkaroon ng mga pagbabago. Yung cells ng tatay at nanay ay sa pamagitan ng placenta magsisimulang dumagoy dun sa bata. 50% ng DNA ng bata ay galing sa tatay at nanay. Yung tatay at nanay ay mapapasa iisang katawan ng bata. Pero silang dalawa ay magiging isang laman.
Kaya't man, ito mga kapatid ay galing sa tatay at nanay, malilipat doon sa iisang katawan. At yung mga kapatid, pag nagkaroon na sila ng anak, grabe yung pagmamahal ng nanay doon sa anak na yun, grabe ang pagmamahal ng tatay. Sa katunayan mga kapatid, kung tawagin natin dito yung cells na nanggaling sa tatay, na yun ay napapunta doon sa anak, maiiwan yung iba sa katawan ng nanay hanggang 27 years. Nakalabas na yung bata, yung cells nung anak at yung ilang pang na-exchange doon sa anak na galing doon sa tatay, mananatili sa katawan ng nanay hanggang 30 taon. Na matindi ang koneksyon ng nanay doon sa anak. Kita nyo, kahit sa mga hayop, huwag mong dadakutin yung sisiw ng inahin at makaiwasan po. Matapang ang nanay na may bagong anak, nagpuproteksyon sa kanyang anak. Nang sinabi ng Panginoon, kalatan niyo ang buong lupa. Yung katauhan ng tatay, yung cells DNA ng tatay, yung DNA ng nanay, napisan sa isang katawan. Nagkaroon na sila ng anak. Yung ibig sabihin ng ang dalawa ay magiging isang laman. Itong Trinity, Ama, at Holy Spirit at Anak, itong Trinity. Yung nanay, yung tatay, yung anak, yun yung family. Yung tatay saka yung nanay, hindi talaga naging actual na isang katawan. Pero yung kanilang anak, galing sa tatay at galing sa nanay, naging isang laman. Ulit, hindi ko kayo pinipilit maniwala sa mga kapatid. Maganda yun tayo umagamit sa ating pag-aaral. Paano yung DNA ng tatay ay maiiwan sa katawan ng nanay? Kung tawagin ito yung fetal cells, ito ay mapapasa membrane nitong placenta sa panahon ng pagbubuntis. Yung male fetal cells ay dadaloy sa dugo ng nanay. Pag katapos mailabas yung anak, dadaloy pa rin yung fetal cells ng tatay, aabot ng 30 taon. At yung DNA ng nanay ay ganyan din mga kapatid. Ito ay nakahalo sa dugo. Itong anak magkukontribute, magkakaroon mga pagbabago doon sa nanay. At yung anak ay tutulong doon sa nanay para malampasan niya yung mga infeksyon at yung mga hirap habang nagbubuntis. Sa katunayan ay ipinapayo sa mga may sakit sa puso na mga anak. Dahil malamang yung ilang diferensya ng nanay ay ma-repair nung kanyang anak habang nasa sila. Kukulang pa yung bata.
Kung may maliit-liit na butas mo sa puso ay matakalan ng anak. Napakahalaga na yung mag-asawa ay magkaroon ng anak. Kaya may mga babae sa Biblia na halos maluka-luka sa pananalangin para magkaroon ng anak. Itong fetal esteem na ito na karoon ng pagbabago doon sa tiyan ng mga galing sa tatay, galing sa nanay. Ito'y habang lumalakad ang nakaaraw, madidevelop ito ng iba't ibang organ. Iba't ibang mga ugali, iba't ibang anyo. Kaya makakakita kayo ng yung anak, hawig na hawig sa tatay, hawig na hawig sa nanay. Yung ugali, hawig na hawig sa tatay, hawig na hawig sa nanay. Yung ugali ng dalawa, napisan sa isang laman. Napisan sa anak. Kaya, sa pagpapaliwan, silang dalawa ay magiging isang laman dahil doon sa kanilang anak. Yan ang explanation ng science ngayon ng kapatid sa kapanahon na ito. Kaya, yung pinagsama daw ng Panginoon, huwag paghihiwalayin ng tao. Dahilan ko sa isang laman ang na-develop gawa nila. Nakadepende na yung batang iyon sa tatay at nanay. Sa katunayan mga kapatid, kapag nabilanggo yung tatay, yung anak na lalaki ay discouraged. At malamang, makulong din siya balang araw. Dinidibdib ng magaling nung anak na lalaki na nawalan sila ng tatay. Dinidibdib. Hindi dapat. At yung anak na babae, parang nawalan siya ng sanggalan. Kahit sa mga hayop, pag nawala yung magulang, mahirap nang makasurvive. Kakainin ka ng ibang mga hayop yan. Ang elepante na nawala ng nanay, nagpapakamatay yung batang elepante. Nagpapakamatay sa lungkot. Merong ang kailangan ay tatay, merong ang kailangan ay nanay. Kaya ang tawag doon ay ba? Yung pinagsama ng Panginoon, huwag paghiwalayin dahilan doon sa family. Iiwan ng tatay yung kanyang nanay at iiwan ng lalaki yung ama at yung kanyang ina. Makikipisan sa kanyang asawa. Silang dalawa ay magiging isang laman. Makakabuo ng isang bata na silang mag-asawa ay naroon sa isang laman. Sila ay nagiging kabahagi ng Diyos sa paglalang ng tao. Ating alam na dalawang bisis lumalang ang Diyos ng tao. Una, nilalang niya ang tao na hindi mabuti na nag-iisa. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan at sinabi ng Panginoon, hindi mabuti ng lalaki nag-iisa. Mayroong nilalang ang Diyos na hindi mabuti. At yun, yung pag-iisa ni Adan. Hindi mabuti yan. Kaya,
Kinumpleto ng Diyos ang paglalalang. Lumalang siya ng babae para makumpleto. Inyong napansin na nang lalangin yung mga hayop, may lalaki at babae agad. Nang lalangin si Adan, nang lalangin ng tao, hindi complete. Kinakailangan lumalang pa ng babae para makumpleto. At yung materyales ng babae ay galing doon sa lalaki. Sa buto ng kanyang buto at sa laman ng kanyang laman. Kaya, napakatindi mga kapatid. Sapagkat, dahil doon, ay kahit nasira yung sangkatauhan, yung plano ng Diyos ay hindi pa rin dapat masira. Yung mag-asawa, kahit ang paraan ng kasalan ay arranged. Nakakita na kayo ng babaeng naluka. Dahil pag-uwi galing school, ikinasado sa hindi niya gusto, hindi plano. Naluka yung babae, naluka yung lalaki. Arrange marriage. Mayroong pahintulot ng lalaki mag-asawa ng apat. At may culture na yung babae naman ay ang pahintulutan mag-asawa ng apat na ang makapangyari ay babae. Pwede siyang mag-asawa ng apat. At yung ibang kultura, yung lalaki pwede mag-asawa ng apat. Pag pumasok yung mensahe ng Ebanghelyo, huwag mong sisirain yung pag-aasawa. Kung yan ay ikinsal sa apat na tao, huwag mong sisirain yon. Ituloy-tuloy mo yung sistemang yan. Huwag mo sasabihin kay Bibi na gana, hihiwalay ka doon sa tatlong asawa mo, pumili ka ng isa na pakikasamahan mo, hindi pwede yun. Sapagkat doon sila inabot ang Ebanghelyo sa kultura na apat ang asawa, huwag paghihiwalayin yun. Kung apat ang asawa ay tuloy na apat ang asawa. Sapagkat ang sama na kahapon ay may tatay ako, kahapon may asawa ko, nabinyagan lamang yung asawa ko sa pangalan ni Kristo, nawalan na ako ng tatay, nawalan na ako ng asawa. Hindi pwede pag-iwalay. Alam niyo mga kapatid, mayroong mga kultura na yan. Ay yung iba, bibinyagan sa Adventist, hindi muna magpapabinyag. Mag-aasawa muna ng apat bago magpabinyag. Yung iba naman, ay wala. Dito na tayo sa kultura ito. Na ang asawa ay iisa. Kung saan ka inabot kung apat ang asawa o isa yung asawa, kung saan ka inabot ang Ebanghelyo, ang pinagsama ng Diyos, huwag paghihiwalay ng tao. Nang-negosyo mo yun. Eh, paano batugan niya? Ay, yan. Nag-asawa ka ng batugan niya. Hindi pa man. Ay, yan. Yung iba bisyo, ay ano magagawa? Nag-asawa ka ng may bisyo niya. Ay, yung kasalan ng ibig sabihin ay sacrifice. Sacrifice. Ano sacrifice? Dahil pag pinahintulutan ng Panginoon yung divorce, meron dito pala. Meron dito pa ng divorce. Ang sabi dito sa Marcos 10:2 hanggang 12. May ilang Pariseo na gustong subukin si Jesus, kaya lumapit sila at nagtanong, naaayon po ba sa kung saan hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Sumagot siya, ano ba ang utos ni Moses sa inyo? Sumagot naman sila, ipinahihintulot ko ni Moses na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghiwalay bago niya hiwalayan at palayasin ang kanyang asawa. Ngunit sinabi ni Jesus, ginawa ni Moses ang utos na iyon
dahil sa katigasan ng inyong ulo. Yung palang pahintulot ni Moses ng divorce, i-divorce, hindi pala yung galing sa Diyos. Maghiwalay kayo, mag-divorce na. Legal separation, hindi pala yung galing sa Diyos. Yung pala, nakuha lang si Moses, napuwersa, dahil matigas ang ulo ng tao. Si Moses ay nalito, hindi yan, divorce yan. Hindi yung plano ng Panginoon. Subalit mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang tao na lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina, magsasama silang asawa. At ang dalawa ay magiging isa, hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalay ng tao. Sila ay pinagsama. Pero ang kasabi ni Kristo, ay pinagsama na yan ng Diyos. Sagurado yan. Walang authority ang tao na paghiwalayin yan. Walang authority yung biyanan na paghiwalayin yan. Huwag ka na umuwi dito ka na. Masarap ang ulam dito, doon naman. Yung init ang bahay nyo, dito ka na. Kaya yung asawa mo doon. Wala karapatan. Pinagsama niya ng Panginoon. Kung yan na may nakatira sa ilalim ng tulay, sa ilalim ng impurnan, hayaan, pinagsama ng Diyos yan eh. Dahil pag yun ay pinahintulutan, yung pag-iiwalay, ay hindi na tama yan. Yung batas ay batas. Kaya nga ba nang inaresto si Duterte ay illegal pala. Illegal. Yung pala kahit may warrant of arrest yung ICC, gumamit pa ng Interpol, yung mag-aaresto pala, babasahan nyo nung warrant, kung ano yung kasalanan. At pag nabasahan, isasama doon sa buwan. Hindi pa yung pupusasan. Presume innocent. Lahat ng naaresto ay lahat yan ay inosente. Babasahan lamang sila ng demanda at yung demandang yun ay hukuman lang ang magpapagawa ng visa. Hindi sabi, ikaw ay nakapatay pala ng tao. Yun ay kung palamang allegation, bintang. Bintang. Ganyan din yung pag-asawa. Abay, pinagsama ng Diyos yan. Ay, tamadan niya. Abay, pinagsama ng Diyos yan. Sumakayo na eh. Nang sumagot ang upo. Pumirma. Abay, sinakalunan ng Diyos. Ang gusto ng Diyos ay mag-asawa ka ng masipag. Ay nangako ka na mamahalin yung taong tamad na yun. Mamahalin yung tao na magnanakaw, nangako ka. At pumirma ka. Abay, sinakalunan ng Diyos yan. Ikaw, gusto mo eh. Yun. Huwag pag-iiwalay ng tao yan. Kaya, sa pagitan ng asawa at ng magulang, ang kakampihan mo ay yung magulang mo, ay yung asawa mo, hindi yung magulang. Sa pagitan ng mga kapatid at ng asawa, yung asawa mo ang kakampihan mo. Ng mga kaibigan, ng mga employer, sa asawa ka kakampihan. Sa hirap at ginawa, sa kahihiyan at sa karangalan.
Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay nito, sinabi niya sa kanila, kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ba'y nagkakasala ng pangalan sa kanyang asawa? Gayon din naman ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkakasala rin ng pangalan niya. Sinabi niya, kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nag-asawa ng pangangalo niya. Ngayon, matugan, tamad, kung ano-ano pa. Naghiwalay kayo. Yun ay kwan. Ay, hindi na pwedeng kwan eh. Ay, ganun eh. Ang pangit doon ay mag-asawa ka ng iba. Hindi ka makatiis, binubugbog ka, umuwi ka. Umupak na ibang bahay. Ang pangit doon ay magpaligaw ka sa iba at mag-asawa ka ng iba. Ang tawag niyan, inihiwalay mo yung sarili mo. Sabi, ang pinasama ng Diyos, huwag paghiwalay mo. Ay mga kapatid, ang tanging ground para sa divorce ay may isa. Pangangalo niya. Yung asawa mo ay umibig sa iba, yun lamang yung ground sa divorce. Maliban doon ay wala na. Ang tinatanggap na Diyos ng Diyos para ihiwalay mo, maghiwalay kayo mag-asawa, hiwalay kayo sa inyong asawa, wala, pangalan niya. Yung ibang dahilan, gagamit ka na ng sacrifice. Isakripisyo mo yung damdamin mo. Yan ang pananagbitis. Pag may dumating na Amerikano dito, ay wala daw asawa yung magpapakasal, yung pala yung divorce. Divorce pala yun. Ang mag-asawa doon sa nakipag-divorce doon sa Amerika, liban sa pangangalo niya, mag-asawa dito sa Pilipinas, na nakipag-divorce sa ibang bansa, nagkakasala ng pangangalo niya. Bigyan niya mangyari. Amerikano yan. Yan na. Iwalay pala yan eh. Dapat aalamin mo. Alam niyo yung nakikipag-iwalay? Yun ay pag nakipag-divorce ka sa iyong asawa, malakas ng loob kung makipag-divorce sa pangalawang ulit. At yung nagdi-divorce ay paulit-ulit na lamang. At yung babae na nakaranas ng multiple na kasal, yun mga kapatid, yung maraming mga sakit hanggang cancer ang nararanasan. Ngayon din ang lalaki na nag-asawa ng pang-ulit, may malulubhang sakit na nararanasan. Kaya ang parang Panginoon ay hindi basta-basta yung paghihiwalay. Magagamit mo lamang yung karapatan na makipag-divorce. Ang iisang ground ay adultery. Nung ako'y ating kabataan pa, may maraming mga kukuringan na nalilibot sa mga kukuringan dito. Panahon lang sa amin. May mag-ama akong nakita. Ay German pala, nakakaintindi ng konting English. Ay aking tinanong kung nasa yung asawa niya kasi mamagama sila. Ay, tumawa ng malakas yung tao. Ano niya? Doon ko lang po kung mag-asawa. Pag ikaw niya nag-asawa,
marami ng kapanagutan na. Kaya po ngayon, walang ayaw tumanggap ng responsibility. Dahil pag ikaw ay magkakasawa, punong-puno yan ng responsibility, mga kapatid, mga kapanagutan. Mananagot ka hanggang sa batas, baka ikaw ay matulpo ka. Pag manas-manas. Kaya ang gusto ng Panginoon, iisa ang iyong partner at pinay matiterminate na pag managot ang iyong hininga. Kahit nakumatos siya ng 15 years, hindi makapagsalita, nakahiga lang. Hanggang hindi nalalagot ang iyong hininga, may kapanagutan ka sa Diyos. Dahil ikaw ngayon na nag-asawa ay mayroon ng bagong katipan. Yung Diyos na ang iyong katipan. Kapag sinabi na ako'y mayroon ng katipan, ay okay yan. Pag sinabi kami ay kasal na, mayroon na kami katipan. Diyos na yung aming katipan. Ayaw ng Diyos na hindi palagot ang hininga ay nakawala ka na sa tali ng kasal. Kung ang gastos man, yan ay 2 milyon o 10 milyon. Gagastusan mo yan. Kung yan man ay kinakailangan magpaupa ka, maging construction worker, para matustos at may sakit, gagawin niya. Kahit hindi mo makausap yan, ma-invalid yan, patuloy mong mamahalin yan. Dahil sa tipanan ninyo ng Panginoon. Dahil kayo ay mga imperfect na tao na nakipagtipan sa perfect na Diyos at yung Diyos ay may perfect plan. Huwag mo babaguhin yung plano ng Panginoon. Nakamatayan lang ang maghiniwalay sa inyo. Meron kayong gustong ano mga kapatid? Sige. Pamit ko na pinahintulutan lang ay yung may kasong tao niya. Pero yung humiwalay na yun, kasi nagulong niya yung asawa niya, diba? Ang lalaki, nagulong niya. Ikaw na babae, gusto mong makipag-iwalay sa kanya. Pero, hindi ka pwede mag-asawa ng iba. Kasi buhay eh. Ito mga kapatid, ang offended party ay pwede mag-asawa. Halimbawa, may asawa ka. Naganon niya yung asawa mo, hiniwalayan ka. Ikaw na hindi naganon niya, sapagkat wala na yung naganon yung asawa mo. Pwede ka mag-asawa. Yan nasa chance manual natin. Eh, buhay pa yun eh. Oo, pero siya yung naganon niya. Pero, hindi siya magkakasala ng family niya. Hindi. Pag ikaw yung offended party, hindi ka nag-asawa, hindi ka nagkakasala ng family niya. Ay, halimbawa, yung lalaki ay divorce. Divorce ng lalaki. Pero kaya nag-divorce Hindi ko alam kung anong rason ng divorce. Ano? Halimbawa, Amerikano. Divorce. Divorsyado siya. Nakakita siya ng Pilipina. Ngayon, pwede ba niya maging asawa ang Pilipinang yun? Kung kaya magsusuri yung Pinay. Kaya hindi mo sila sa bagay niya. may kaso na adultery. Pag may kaso, ay Pwede. kasi pag pinayagan ng Diyos yung divorce,
Mapanganib, makinig, baka hindi ka makagraduate. Wala na pala yung dati mo, nag-asawa pala ng iba. Pero, Anong laking gulo na mangyayari pag pinahintulutan? Kaya sa sistema ng Panginoon, adultery lang ang kurang sa paghiwalay. pero Pastor, halimbawa, kung ng ganyan, sabi nyo, yung offended party, na pwede mag-asawa. Paano siya makapag-asawa na ang pangalawa, ikasal siya doon sa una? Ay ko naman, meron naman ngayong hindi mayusin yan, medyo mahalal na kami. Hindi. Ewan ko kasi, May din na kami sa lawyer na nag-asawa yung babae ng iba. Ngayon na natapos na siya, pumunta sa abogado. Ay sabi ng abogado, abay ko na niya, pwede ka niya magpapakasal, may asawa na pala niya. Ikaw pala niyang hiniwalayan. pero ibig sabihin, matatandang sa Panginoon kung mag-asawa siya, magpakasal siya doon sa kanyang kinakasama. Kasi kung halimbawa, libre na lang sila. Kasi hindi, sabi nga, sa batas natin, hindi man pwede magpakasal kasi kasal siya. Ngayon, hindi maglibre na lang. Hindi rin pwede yun. Ha? Hindi pwede ang livin. Hindi rin pwede. Hindi kayo pinag-isa ng Diyos. Magkakasala ka ng pangalan niya ron. Hindi pa na gano'n yan. Ano? Fornication. Fornication naman. Ano yan? Bagay kami niya ron. Yung fornication ba, ang adultery, parehas. Itong fornication, nagpipisan kayo ng hindi kasal. Pero ang ibig sabihin, kung sa kaso, parehas lang ba ang kanilang atol kasi yung isa medyo less o kaya yung isa medyo Sa Bible, yung fornication ay hindi rin papasok sa langit sa anumang paraan. okay. Kagaya din ng adultery, ng pagpatay, ng pagnanakaw. Yung maganda yung malinaw mas kasi napakaraming kaso kahit sa church, napakaraming kaso na ganyan. So ngayon, mas maganda yung malinawan, ang mga kapatid, dahil yung katulad sa inyo, authority kayo na nag-set ka gano'n kasi napakahirap sa mga members na, lalo na sa mga matatanda sa expectation na nakikita yung mga ganong sitwasyon, ay wala rin kami magawa, o wala rin kami kasi gano'n na lang. Kaya nga, mas maganda yung kayo nagsalita ng gano'n na kayo authority bilang pastor. Na talaga parang hindi ko ang adultery ang bigat ng adultery at saka ang fornication. Halos parehas lang. So wala rin makakapasok sa langit na fornicator. Wala rin. Ayun, mas maganda po yung Alam niyo kung bakit? Pag ikaw ay nagkakasala ng itong fornication, sinisira mo yung sistema ng kasal. Hindi mo sinasangayunan. Winawasak mo yung sistema ng kasal. Pag yung sistema ng kasal ay nasira, napakalaki ang aberya naman. Mayroong dalawang institusyon ang Panginoon na sinisira ang kalimitan ng Adventist. Yung Sabbath at Marriage Institution. Kaya, kapag ito ay nagpakasal, sa hindi nangingili ng Sabbath, sinisira mo rin yung institusyon ng Sabbath. Yan dalawang yan ay itinatag ng Panginoon ng pagitan lamang ay oras. Marriage at Sabbath. Kaya ako'y may mga nabinyagan na plan. Ako'y dumating ay naka-Amerikana na ay huhubarin ko ulit. Dahil yung lalaki at pala hindi Adventist ay bibinyagan pa. Bibinyagan ko muna. At sa aking pagmamatyan, lahat ko na binyagan na bibinyagan muna para makasal, 100% ay hindi nakasurvive sa pagiging Adventist.
Kaya ang ginawa ko, hindi na ako tumubos ng lisensya sa pagkakasal. Para maiwasan ko yung magkasal nang ikakasal yung bibinyagan ng lalaki para sa nagkasal sa simbahan. At pag ako'y pinipilit ako magkakasal, ay ibang pastor ang pipirma, ako ang magsisirmonya, ibang pastor ang magpipirma, di ba yan? Mayor ang pipirma, ako ang magsisirmonya. Dahil ako'y nangingilaban mga kapatid na pinapayagan sa ating simbahan yung bigla ang binyag kasama yung ikakasal yung bibinyagan para ikasal. Iniwasan ko ng kumuha ng lisenso. Ako ay mga mahigit na 20 taong pastor. Hindi na ako tumubos ng lisensya. Dahil ako'y nanginginabot ng mga kapatid. Parang tuwan-tuwa tayo. Yun ay yung bagong nakasal yung pag-inyak naman. Parang tanggap natin na kinakailangan ay binyagan para makasal. Pero okay lang yung pastor, halimbawa talagang dumaan siya sa pag-aaral talaga. Bawa, na pag-aaral talaga ng Biblia, sabi ng Biblia, sabi sa ano, Okay. Ang pag-aaral, pero yung mga ay hapon-hapon lang. Ako din po, may tanong Yung pa. isang paksa ay yung limang paksa ay tatalakayin ng 2 oras. Bago bukas ulit. 3 araw na Bible study. Sige, narinig mo na naman lahat. Doon ako itutulog din. Ako din po, may tanong, Pastor. Di po nabanggit po na sa ating pinag-aralan ngayon yung tungkol sa mag-asawa na pinag-isa na isang laman. Ay paano po kaya may tatawag na ako po yung nagkanak sa una ko naging asawa, pero hindi po kami kasal. Tapos ito pong pangalawa kong asawa, nakasal na po kami, pero hindi po kami nagka-chance na magkanak dahil ako po legit na. May tatawag po bang kami po ay isa pang laman? No. Oo. Yung hirap ang una, hindi kayo kasal. Hindi Opo, mo asawa. pero may anak po kami. Hindi mo asawa. At least po nalinawan po. Salamat po. Ang problema lang po kayo nakasalan na. Ay, Pero mga kapatid, alam niya yun. Mayroong mga pagkahikayat na lampas sa authority ng pastor. Ano magagawa ko pa? Ito ay nakarinig na ng pangilyo ngayon ay napakalalim ng pagkahikayat mo. Pero may pagkakaya yung mga may tuwid ito. mga nangyari at mga katanda na sa limugot na. Pahala na ito sa kayo ba? Malalaking problema. Pero itong sinasabi ko yun yung kaibigan. Kaya may gusto kayo yung lagi mga kapatid. Ito yung isang larawan ng pag-aasawa. Na yung propeta ay pinag-ibig ng Diyos sa isang harlot. Ito yung matindi. Alam niya, pag mag-aasawa itong saserdote, itong propeta, ay dapat model yung magiging asawa. Modelo sa ugali at sa pananampalataya. Pero ito yung harlot. Ito yung national scandal. Na pagsimba ng propeta, may asawang harlot. At ito, prostitute. Ito yung matindi mga kapatid. May pinuntahan akong inaalihan ng tingin nyo. Ako, yung inaalihan ng tingin nyo sinisigaw na siya pala ay prostitute. Ako na, alam mo naman ako ay prostitute. Kayo,
ipinakasalan mo pa rin. Ay di, lalaman tuloy ng barangay. Kalat ka kasi. Lalaman tuloy. Ngayon, ano ba ang purpose ng Panginoon? Bakit iyo siya bigyan ng pagsawa ka na sa ito? Kasi itong pag-aasawa ay larawan. Idinarawan ng Panginoon ang pag-aasawa ni Uzias dahil pangkaraniwan na hindi na masama sa buong Israel ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Pati hari, may mga batas na ng pagtatayo ng mga Diyos-Diyosan. Itinuturing na hindi na kasalanan. At ang mga sistema ni Baal ay nasa loob na ng templo. Kaya ang Panginoon ay pinag-asawa si Uzias ng harlot. At ang mga tao nagtaka, aba, anong klase ng propeta? Ba't ganyan ang asawa mo? Ay, sabi ng propeta, gayon kayo sa Panginoon. Kayo'y nangalunya sa Panginoon. Nangalunya kayo kay Baal. Yung larawan, mas kapanipaniwala na. Ay, kayo nga'y galit sa akin. Dahil ako'y nag-asawa ng harlot. Yung pa kayo ng Diyos ang hindi magalit sa inyo. Ay ngayon, habang tumatagal yung namag-anak na, hindi pa nalabas yung bata, may pangalan na ang Diyos. Yung unang anak, ang pangalan ay hindi ko na kayo bayan. Yung pangalawa, hindi na ako maaawa sa inyo. Yung pangatlo, winawakasan ko na ang inyong kaharian. Ano sa mong pangalan, no? Hindi ko na bayan, parin ka, kaya na. Ano sa ba? Pakakarinig pa yung pinapalabayan? Hindi na ako nakakabag, parito na, kung tayo alis. Ano sa mga Diyos na ang pumili na maging asawa, Diyos pa ang pumili ng pangalan. Ay, iba, ang sabi nung tapos ay, sapagkat ba, ay humiwalay uli. Pumili uli ng ibang lalaki. Sabi ng mga tao, ay pumili pa ng ibang lalaki, oh. Kapag talaga yung pagkita. Sabi ng pala, kapaan niya, babawiin ko ng ubasan mo, binigay ko sa iyo, mga bakahan, at yun ang niyang iyong daan, lalagyan ko ng mga tinik, paghakbang mo, tusok ang paa mo. Nagalit. At sabi ng Panginoon, sige niya, bilhin mo na yung asawa ng palay, pinagbili ng huling asawa, bilhin mo niya, masakin mo yung alkansiya. Ipunin mo yung mga arena dyan, lahat ng available sa bahay mo. At bilhin mo siya doon sa tindahan ng alino. Nako si Uzias at timpunan yung mga tao na pagtakaran. 200 piso niya. Ay sabi ni Uzias ay 200 piso isang sakong arena. Nanalo siya sa bidding. At noon, sila yung papauwi na. O mga tao tingin na sa daan. Ha? Ano pang siya? Anong kintiyan yan? At pagdating ng Sabado, magsisirmon itong propeta. Ano sasabihin niya? Anong mensahe? Nag-asawa sila ng Ustigot.
na humihingi ko rin sa ibang lalaki dapat na rin binili niya. Ganito ang sabi niya ng Panginoon. Ikaw ay sumama kay Baal, pero kaya akong binili. Mula ngayon, hindi ka nasasama sa ibang lalaki na ikaw ay mapapasa akin na hanggang sa wakas. At ang responso ng mga tao dahilan doon sa nakita nila, tayo ay manambalik sa Panginoon. Kahit siya ay sumugat, tayo kanyang binugbog. Tatapalan niya ang ating mga sugat, gagamutin ng Diyos ang ating mga pagkalimot. Yun, yung larawan na ibinigay yung pag-aasawa yung siya sa Salvador ng Panginoon, ang pagmamahal sa kanyang bayan ay hindi nawala sa kabila ng kanilang mga kasalanan. Tapos ilimbawa ang kasal ni Isaac at ni Rebecca. Mayroong sumpaan. Gawa niya, Sir, pupunta sa aking mga kababayan dahil sa buong lupain, yung lugar namin, yung family namin, ay hindi nawala ang pananampalataya sa tunay na Diyos. Yung lupain, tinutungtungan ko ang iba ang Diyos. Ngayon si Isaac ay 40 taon na. Huwag pag-aasawahin sa ibang lahi para yung pamilya na nagmamahal sa Panginoon, nananampalataya sa Panginoon ay hindi maputol sa balat ng lupa. Kaya, si Jeser, pinagpala mo yung aking kalumpan mo. Ako naman ang hihingi ng tanda. Karamiraming babae yan ay ito yung napili mo. Kapag ako'y humingi ng tubig at pinainom din niya yung aking mga kamilyo na hindi ko naman hinihiling. Yun na yung babae na napili. Ako'y isang hero yun. Sabi niya, hindi, painom. Painom ko. Pagkainom niya, painumin ko rin po yung iyong mga dalang kamilyo. Ay pa, maraming karuwahing dala ang isang kamilyo ay maraming inom, nakaka-200 liters na inom sa isang inuman ng mga isang kamil. May pinaglakbay ng 5,000 miles. Marami na rin may inom ito. O ba't pinainom niya? At sa sunod ba sa Panginoon, salamat po sa pinagpapanan mo. Na yung magiging kasama ng ating Panginoon ay nilagyan agad niya ng hikaw na Panginoon. Ay kultura yun. Ay pagkagawa doon. Hindi natin papapunin agad ang kultura ng gayon-gayon na lamang. At nang pumunta sa kanay, sinabi yung kanyang plano, ay yung mga kapatid at magulang ay, sa Diyos pa na yan, hindi. Ay ikaw pala, ito rin. Gusto ng Panginoon na maging asawa ng Panginoon nitong tao ito? Sasama ka ba sa lalaki nito? Opo. Sabi ni Panay, ay bukas na bukas din po kami aalis. Kasama ko na si Lili, ay Panay. O ito na yan, isang linggo man lang, tayo magkakasayahan. Ay hindi na ho. Pinagpala kami ng Panginoon na hindi ako pa rin sasama ko na bukas. Ay sumakay. Dahil nakikiramdam si Rebecca na yung lahat ng mga pangyayari ay gawa ng Diyos. Matnubay ng Diyos. Ano po bingot o tulig niya magkano ng pinala? Kung yan ang gusto ng Diyos. Hindi niya tinanong yung bagang Panginoon pagkakalo ito ako. Sapagkat sa Rebecca ay napakaganda. Hindi niya nagtanong ang
Ang ginawa agad na nakita yung kamay ng Diyos ay pumapatnubay sa paghanap ng nagiging asawa. Ito mga kapatid, hindi kung ano lamang ito niya, itong asukal na ito, pag hindi kinain ng langgam, lalagay sa bahay, ay siya na. Hindi pa niyo napansin mga kapatid, ang mga asukal na hindi na kinakain ng langgam? Kung kami mga bata pa kinakain ng langgam, kung kami mga bata pa sa Pinas kinakain ng langgam ngayon, hindi na kinakain ng langgam sa Pinas. Tapos kukuha lamang tayo ng ganyang mga palatandaan. Sign! At kung yung pananampalataya mo ay matindi, kahit matinding sign yung hingin mo, kahit parang imposibleng palatandaan, ibibigay ng Diyos yan ang kanyang kalupan. Ang palang natin ay kwan, may tik sa Bible, napakaraming teksto, maghintay kayo sa Panginoon. Ay, hindi na nagkakawa. Nakasawa ng ura-urada, maghintay kayo sa Panginoon. Ay, Panginoon na yung timing yan. Kung minsan gagawa ka ang Diyos ng himala, ay hindi mo inintay ang Panginoon na pangkaraniwan ng iyong kasaysayan. Napakapangkaraniwan ng iyong kwento. Gawa ng hindi mo hinintay ang Panginoon. Kasal ni Isaac at ni Rebecca. Ay ating sasanay ito ng kapatid. Ngayon ay meron ka ng katipan. Maganda ang tawag doon katipan. Banal na title. Sweetheart. Girlfriend, boyfriend, ano siya. Ngayon, ay pag ikaw ay mag-asawa na, pag kayo nakasal na, yung Diyos na ang dahilan. Bakit kayo magsasama sa hirap at ginawa? Bakit sasamahan mo yung iyong asawa bagamat mahirap ang buhay? May mga pangyayari hindi maganda. Dahilan, nang ang Diyos ay pinigtas ka, inibig ka ng Diyos, nagsakripisyo ang Diyos, at itinalaga ng Diyos ang kanyang sarili na inigtas ka. At yung ginawa ng Diyos na yun, ay ilalarawan mo din sa pamagitan ng pag-aasawa. Namamakalin mo yung iyong asawa sa kabila ng mga kapintasan niya. Mamakalin mo rin yung iyong mga anak sa kabila ng mga kapintasan niya. Naalala ko, nanonood kami ng TV mag-anak. Mayroong isang tinalabas ko na yung bata ay sobrang tindi ng kapansanan. Nanonood si Kenneth. Ano sabi ni Kenneth? Sabi, ano ang gagawin mo pag ako'y maging ganyan? Yung aking anak ay kinabahan. Yung anak na super-supra yung paghihirap ay nanonood si Kenneth sa kasitin. Ang sabi niya nila, Daddy, anong gagawin mo kung ako'y maging ganyan? Pakaya ka. Sa magulang, walang problema yun. Sapagkat ang magulang ay nakaramdam na ng nararamdaman ng Diyos. At yung magiging magulang pa, hindi kulang kayong inyong damdamin para maramdaman nyo yung nararamdaman ng Diyos. At yung nararamdaman ng Diyos ay isinilid niya sa puso ng lalaki at ng babae pag sila'y ikinasal. At ang sabi ng Panginoon,
ang dalawa ay magiging isang laman. At ang pinagsama ng Diyos ay huwag pagkulay ng tao.